nagsagawa ng tinatawag na shake drill kaninang umaga sa Metro Manila. Practice kung ano ang dapat gawin sakaling tumama ang tinatawag nilang The Big One o malakas na lindol dulot ng kinatatakutang paggalaw ng West at East Valley Faults. Maayos namang naisagawa ang drill bagamat may mga napunang kakulangan at mga pwede pang pagbutihin. At ngayong gabi, ipinagpatuloy ang shake drill sa Pasig para raw masanay din ang kahandaan natin kapag sa dilim tumama ang lindol. Live mula sa Pasig City, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang earthquake drill dito nga sa Business District ng Ortigas Center sa Pasig City. Nagsimula ito kaninang alas 8 ng gabi at hanggang sa mga oras ito ay nagpapatuloy. Dito, ipinapakita yung iba't ibang senaryong maaaring mangyari sakaling tumama ang malakas na lindol. Lalo pa at ang Pasig City ay sakop nitong West Valley Fault. Sa pagtunog ng sirena kanina, hudyat ng earthquake drill sa pagtama ng malakas na lindol, may mga kunwari mga biktima na kailangang respondihan. Unang dumating ang mga miyembro ng barangay ng Ortigas Business District, agad nag-set up ng pasilidad para sa search and rescue operations. Unang nilapatan ng lunas sa mga sugatang biktima na nagkalat sa daan. Tumutugod din ang drill sa kung sakaling magkakasunog sa Tectay Tower. Ang mga natrap sa gusali kumakaway para masagip. Ipinakita ang mga maaaring maging problema sa pagtugon sa lahat ng mga biktima, lalo pa kung hindi kaagad mapapasok ng mga rescuer ang napinsalang gusali. Dahil sa lawak ng pinsala, dumating na ang tulong gaya ng mga sundalo. Nag-set up ng inflatable tents na magsisilbing mobile hospital para sa mga biktima. At kung makikita mo ngayon, Jessica, dito sa may likuran ko, may mga usok-usok pa dyan. Ito yung kunwari kung magkakaroon ng sunog na isa sa mga posibleng idulot nga ng isang malakas na lindol. Kanina naglagay sila dyan ng isang ladder para kunwari ay ililigtas yung mga natrap na mga biktima dito sa ikatlong palapag dito nga Tectay Tower. Kanina nagkaroon din ng rappelling para naman din iligtas yung mga natrap din na iba pang mga biktima dito din sa ikatlong palapag nitong isa pang gusali. At meron pa rin ditong ipinakita kung halimbawa kung paano aalisin yung mga naipit na biktima doon sa mga nagbanggaang sasakyan. So iba-iba yung pinapakita ditong senaryo at sabi nga andito si PBOX Director Rayna Solidum at ino-observe niya itong ginagawang drill na ito. Sabi naman niya kahit paano maganda yung ginawang paghahanda dahil yung mula doon sa barangay level hanggang sa city government ay nakita yung kung paano sila tutugon at nakita rin dito kung ano yung mga dapat pang i-improve. Sabi nga ni Director Solidum doon sa nakita niyang drill ang mukhang wala at hindi na ibibigay pa ng mga sumasama sa drill ay yung pagkakaroon ng go bag na siyang kailangan dalhin kung sakali magkakaroon nga ng isang malaking paglindol dito sa atin sa Metro Manila. At itong drill na ito, Jessica, inaasahang matatapos mga alas 10 pa ng gabi at saka pala mabubuksan yung mga kaling pansamantalang isinara dito para bigyan daan nga itong drill ngayong gabi. Jessica? Susan, ano ang dapat pinakaunang-unang dapat paghandaan kapag sa gabi tumama itong tinatawag nating The Big One? I think offhand, ewan ko kung tama yung aking assessment kasi nga madilim, walang ilaw. Paano kaya yung ating mga street lights? Ano ba ito? De baterya ba yung mga yan? Pag nawalan ba ng supply ng kuryente, wala na rin tayong street lights, wala na tayong makikitang liwanag kapag sa gabi tumama ang malakas na lindol. Susan? Yes, Jessica, yan nga yung itinanong ko kanina kay Richie Angeles, yung disaster officer nitong Pasig City. So, ang senaryo kasi dito, pag tama ng malakas na lindol, mawawala ng kuryente. So, madilim ang paligid at sadyang mahirap yun. At saka pa lamang dadating yung mga magre-responde, saka mag-set up ng mga emergency lights na siyang magbibigay ng liwanag doon sa paligid. So, talagang siguro dito, yung on individual capacity, kailangan talaga meron tayo mga laging flashlight, dahil yan yung madali nating magagamit, kung sakasakali nga na magkakaroon ng malakas na paglindol na ang isa sa mga unang tinatamaan agad niya, Jessica, ay yung supply ng kuryente at yung supply ng komunikasyon. So, dito ipinakita nila kung paano it will take time din naman. Hindi naman daw agad-agad makakapag-set up ng mga emergency light. Yun yung unang-una kasi daw kailangan, Jessica, ang gawin. Pagka pumunta doon sa mga lugar na napinsala ng lindol, lalo na kung gabi, kailangan ay maging maliwanag yung paligid para maging mas madali pa rin doon sa mga magsasagwa ng search and rescue operation, Jessica. Kasi
'di ba, pag madilim na madilim, kahit ba may evacuation plan tayo, hindi naman natin makikita kung saan ba tayo tutungo. So importante, ulitin lang natin, Susan, importante po ang emergency lights, flashlights, 'di ba? Baka pwedeng yung mga street lights pala natin palitan, yung hindi na dekuryente. Meron na ako mga nakikitang solar na mga street lights baka 'yon magagamit kasi kahit mawalan tayo ng supply ng kuryente, baka may mga debaterya na diyan na street lights o ewan ko yung solar kung pwede 'yon, 'di ba? Pagkakatilanlan ng lahat ng mga namatay. Oo, siguro dapat, Jessica, at yun nga, sabi nga nitong si Director Solidum at maging nitong si MMDA Chairman Francis Tolentino, itong ginagawa nilang earthquake drill ay para makita kung ano pa yung mga dapat na improvement, ano? Kung ano pa yung mga dapat paghandaan pa, mga dapat pambaguhin. Gaya nga yan, halimbawa kung tumama sa gabi, so talagang ang pangunahing problema dyan, madaling ang paligid. So tama yung sinasabi mo na siguro hindi na dapat nakadepende sa supply ng kuryente yung ating mga ilaw, yung mga street lights, no? Siguro dapat, dahil naman ngayon, uso na rin naman yung mga solar lights, dapat siguro mapag-aralan na rin yan para kung sakasakali nga na magkaroon ng malakas na paglindol, hindi tayo nakadepende sa supply ng kuryente dahil naman tatamaan ang supply ng kuryente kapag ka nagkaroon ng malakas na lindol. Jessica? Nakikita ko sa video nyo, pati pala yung mga senaryo na may mga sugatan, pinaghahandaan, pati ito may sunog, so may bumbero ring naka-standby. Maraming salamat sa'yo, Susan Enriquez.